Alright, so good morning po sa inyo. Balikan lang natin ang kaso nito ni Senator Jinggoy Estrada. Kasi may mga nagtatanong nga po, kailan ba makukulong yung hayop na yan? Sabi nila. Sabi ko, ba't naman makukulong? Eh kasi nga, nahatulan ito, di ba? Dahil po sa mga plunder cases niya. Although yung plunder case niya na-dismiss yung mga yon. So eto, sabi rito, and request ni Jinggoy, humiling pa na maipabasura yung kaso ha. Yung kasong graft laban sa kanya ibinasura. So request si Jinggoy na ibasura ang kasong graft laban sa kanya ibinasura ng Sandigan Bayan. Okay? Now, ibig sabihin, tuloy ang kaso. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang kahilingan ni Jinggoy na i-dismiss ang grabe 11 counts ng kasong graft. Sus! Na isinampa laban sa kanya. Kaugnay ng 183 million pork barrel scam na kinasangkutan nito sa tulong ng tinaguriang pork barrel queen Janet Lim Napoles. Diba? Sa isang 79 pahinang resolution na inilabas nitong April, sinabi ng Anti-Graft Court na ang mga testimonya ng prosecution witnesses at ng mga dating empleyado ni Janet Lim Napoles na sina Ben-Hur Louie, Marina Zula, Merlina Sunyas ay malinaw na ebidensya na ang Priority Development Assistance Fund, PDAF, ni Jinggoy ay nilagay sa mga NGO ni Napoles bilang tagapagpatupad, execution, bilang administrator ng Peking government projects. Ngayon po, ang PDAF nila, dahil sabi ng Korte Suprema, unconstitutional yan. Ang PDAF naman po ng mga mambabatas ngayon, akap. Akap. Diba? At least doon, wala nang ipapagawa. Ang na lang nila doon, ipamumudmod. Pero kinukupitan nila, lalo na nakaranghalalan. Terrible ang ginawa nilang korupsyon. Kaya nga ako sabi ko, sana habulin yung mga yan para pila-pila yung mga kongresista, senador na ginamit sa vote buying ang kanilang AKAP fund. 5K ang matatanggap, binigay 2K. Grabe. Ewan ba mga politiko natin, kakapal ang mukha? Magsisilbi sa bayan, tutulong sa mga mahihirap. Pero pagka napwesto na, pagtutulong-tulungan ng mga korap na opisyalis ng bansa ang pondo ng bayan. Tapos ito pa, inire-re-elect pa natin. Joseph. So dapat pagka may bahid, kahit na sino po ang nag-endorso, huwag po nating iboboto. May bahid eh. Di ba? Ganito lang yan eh. Ipagkakatiwala mo ba yung anak mong dalaga sa manliligaw niya na nababalitaan mo na may ginagawang hindi maganda? Di ba hindi ka papayag? Dapat po ang bayad mas matimbang. Hindi rin po tayo pumapayag ng ganon. Ito pa, sabi, dagdag ng Sandigan Bayan ng testimonya ng mga saksi ay suportado ng ulat ng Special Audit Report ng COA noong 2012 hinggil sa paggamit ng PDAF mula 2007 hanggang 2009. Aba! Laking PDAF, ha? Ito. Mas mahabang balita. Ayan, tinanggihan nga raw po yung apela ni Senator Jinggoy na ibasura yung halos 1 dosenang graft na sinampa sa kanya. And dito, ayon sa COA report na hindi na ipatupad kasi peking di ba? Ang mga ahensya ng gobyerno, ang mga proyektong ito at ang mga pondo ay dumaan lamang sa mga NGO na may mga issue sa documentation at walang tamang proseso. In short, bogus organizations ni Janet Napoles Lim. So kung dumaan lamang po dyan ang pondo, saan napunta ang pondo? Diba? Yun ang pinakamalaking tanong eh. Dumaan yung pondo, pero saan napunta yung pondo? Saan yung tunay na pinatakan ng pondo? Diba? Kabilang sa mga ebidensya, ang mga dokumento mula kay Ben-Hur Louie,
na nagpatunay na tumanggap si Estrada ng kickbacks na umaabot sa 183.7 million. Nako, kapalit ng kanyang pag-endorso sa mga NGO. Ano pala? Imagine may kickback tapos wala namang project. Lugi po si Jinggoy dito. Ang laki ng lugi. Biri mo kanyang project, 'di ba? Tapos inendorso niya yung peking NGO, nakakuha ng budget, tapos kanya barya-barya ang kickback. Ang liit, grabe. Sana makulong na to. Tapos si perpetual disqualification yan. Sa kabilang banda, tinanggihan din ng Sandigan Bayan ang motion ni Estrada na peke umano ang mga dokumentong ginamit laban sa kanya at pinanigan lang umano ang mga ebidensya mula sa NBI at iba pang ahensya. Gayunpaman, ipinagpatuloy ng korte ang mga kasong graft. Kaya hindi pa po nakukulong, may pending graft cases pa. Okay, at tinanggihan ng kanyang mga motion na ibasura ang kaso. Ang lupit mo, grabe ka, Jinggoy. Pala na ng mukha, hindi ka na nahiya. Di ba? And then shout out sa INC noong 2022, inendorso nyo tong taong ito, may pending case pala. Bakit naman? My goodness. At bakit nyo naman binoto sa ngalan ng pagkakaisa kahit corrupt? Oh my God. Ay, nako.